Nagulat naman ang mga kasama ng kalbong kupal, at sinubukan nilang lapitan ang patay na katawan nito. Nagalit naman ang isa sa kanila, at sinabihan ang prinsipe, kung kaya ba niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Bigla naman niyang sinagot ang mga ito, sinabi niya na magkapareho sila ni Yang Po ng hugis at hulma ng bibig, kaya't natakot ang dalawa baka may gawin sa kanila ang prinsipe. Inutusan naman niya ang mga ito ng may pagbabanta, at ipagkalat ang kanyang mga salita ng walang labis at walang kulang, dahil kung hindi ay sila ang isusunod ng prinsipe. Nagsitakbuhan naman ang dalawa na buhat-buhat ang kalbong kupal, at tinitingnan lang sila ng prinsipe. Napatanong naman si Lian kung bakit niya nagawa iyon para lang sa isang taong katulad niya. Napapaisip naman ang prinsipe, na kahit nasasaktan na ang damdamin ni Lian ay concerned pa din siya sa kanya. Sinabi naman ng prinsipe na hindi lang ito dahil kay Lian, at ang mga taong iyon ay nararapat lang na mamatay, pero sabi naman ni Lian ay hindi ito palalampasin ng Bloodhaven's Bladesman. Naiintindihan naman ng prinsipe kung bakit natatakot si Lian. Ang 8 martial masters ng demonic cult ay sadyang maimpluwensya. Ang mga ito ay napakalakas at mayroon din silang mga galamay, na kahit ang heavenly demon ay hindi isinasawalang bahala, at ang Bloodhaven's Bladesman ay isa sa 8 demon masters. Napapaisip naman ang prinsipe na ginawa niyang baldado ang isa sa mga disipulo nito at pinatay din niya ang isa. Wala namang gagawin ang Blood Demon Master sapagkat wala naman siyang makukuha pag siya ay nasangkot sa gulong ito, at mahuhusgahan lang ang master na ito sa hindi niya pagtuturo ng maayos sa kanyang mga disipulo. At sinagot naman siya ni Lian na baka masaktan ang pride ng master na ito. Wala naman itong pride, sabi ng prinsipe, at sinubukan naman niya itong pakalmahin. At huwag nang masyadong mag-alala sa prinsipe, at napapatingin na lang si Lian dito. Kabaliktaran pa nga ang mangyayari, may makukuha pa nga ang prinsipe sa pagpatay nito. Tinalo niya si Go Pyung-ho sa isang laban, at pinatay niya ngayon si Yang Po. Ang mga pangyayaring ito ay kukuha ng atensyon sa lahat ng mga tao sa demonic cult. At kung mayroong mga puntos na binibigay sa agawan ng trono, ay siguradong nakakuha na siya ngayon. Nagpasalamat naman agad si Lian sa prinsipe, at ito ay kumampi sa kanya ng walang pag-aalinlangan, kaya't sobrang saya niya ngayon. At masaya na din ng prinsipe na makita niya si Lian na ganito, at sinabi pa niya na huwag niya itong kakalimutan sa buong buhay nito. Napapaisip naman ang prinsipe habang nakikita si Lian, na dapat ay palagi lang siyang nakangiti at ito ang layunin ng prinsipe. Kinalaunan, sa labas ng kanyang kwarto ay makikita ang prinsipe, na tila ba malalim ang iniisip at nakaupo lang ito sa may bato. Napapaisip siya na kung lumayas siya sa demonic cult ng ito ay binuwag, ay hindi mapapanatag ang kanyang loob. Madidepress lamang siya dito kung wala siyang magiging layunin sa kanyang buhay ngayon. At naisip din niya na kung ano ang mangyayari kung hindi niya nalaman ang patungkol sa regression technique. Bigla naman siyang may naramdamang kakaiba. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang mukha sa napakalaking espada. Ito ay unti-unting lumalapit sa kanyang batok. Sa likuran ng prinsipe, ay mayroong misteryosong tao na nakahawak sa malaking espada na ito, at nagulat naman siya nang makita niya ang mukha nito. Ito pala ang Bloodhaven's Bladesman, at hindi naman inaasahan ng ating bida na makakarating agad ito sa kanyang kinaroroonan. Naisip naman ng prinsipe, kung kaya ba niyang ilagan ang espada nito, at kahit pa napakarami ng kanyang mga natutunan sa kanyang past life, ang inner energy naman niya ay kulang, kaya't hindi niya ito may ilagan. Napansin naman niya na ang espada ay unti-unting bumababa, at ang Bloodhaven's Bladesman ay napaupo sa kanyang tabi, kaya't napatingin na lang ang prinsipe. Nakangisi naman siyang tinignan ng Bloodhaven's Bladesman, at sinabi nito na bakit niya ginawa ang mga iyon. Ginawa lang naman ito ng prinsipe dahil bastos ang kanyang mga disipulo. Tinanong naman niya ang Bloodhaven's Bladesman kung pumunta ba siya dito para makipag-away. Tinakot naman siya nito at sinubukang putulin ang kanyang ulo, at sinabing ibibigay niya ito sa Heavenly Demon at titignan niya kung may pakialam ba ito sa kanya. Sinabi naman ng prinsipe na hinding-hindi niya magagawang putulin ang kanyang ulo, habang maiisip lang niya ang nakakilabot na mga mata ng kanyang ama. Kaya't napatawa na lang ang Bloodhaven's Bladesman, at ibinaba din nito ang kanyang espada. May ginawa naman itong marka sa lupa, at nagtataka ang prinsipe kung ano ang ibig sabihin nito.
Ang pagmamalasakit ng kanyang ama ay kagaya ng kanyang nilagay sa lupa. Ang maliit na parte ay para sa prinsipe, at ang malaking parte naman ay para sa Bloodhaven's Bladesman. Medyo hindi naman sang-ayon ang prinsipe sa sinabi nito, at itinuro niya sa lupa ang pagkukumpara ng halaga nilang dalawa. Anak siya ng Heavenly Demon, kaya't mas matimbang siya. Sinabi naman ng Bloodhaven's Bladesman, na subukan na lang nila at titignan nito kung papatayin ba siya o papakawalan na lang na hawak-hawak ang ulo ng prinsipe. Sinagot naman siya nito na baka minamaliit niya ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak na tinataglay ng Heavenly Demon. Kaya't hinawakan naman uli nito ang kanyang espada, at sinabing susubukan nga nila ito kung totoo nga, kaya't sobrang kaba na lang ang nararamdaman ng prinsipe. Ayaw naman siyang patulan ng prinsipe, at sinabing dalawa ang anak ng Heavenly Demon at nag-iisa lang ang Bloodhaven's Bladesman, habang nanginginig pa din ang kanyang katawan. Napatawa naman ang matanda at nasabing hindi siya kasing tanga ng kanyang disipulo. Kaya't napatayo na lang ang prinsipe, at sinabing kung kapareho lang niya ang kanyang disipulo ay siguradong buhay pa ito ngayon. Biglang naging seryoso naman ang Bloodhaven's Bladesman at sinabi nito sa prinsipe na ang buong buhay niya ay umiikot lang sa kasawian, kaya't huwag na sana silang magkita ng madalas. Tatandaan naman agad ito ng prinsipe at umalis na nga ang matanda. Ngunit bigla namang nasakta ng prinsipe habang tinitignan niya naman ito na papaalis at nang mag-isa na lamang siya, ay hinawakan nito ang parte ng kanyang katawan na biglang sumakit at makikita dito ang dalawang pasa sa kanyang tagiliran. Ito ay dahil sa pagbundol sa kanya gamit ang hawakan ng espada. At habang naiisip niya ang pangyayaring iyon, ay nasabi niya sa kanyang sarili na kahit na makikitang nakangiti ang Bloodhaven's Bladesman, ay kinakalkula nito lahat at pinaplano ng masinsinan ang bawat niyang dalaw. Sa katunayan, 2 beses niyang inulit ang ideya na dadalhin nito ang kanyang ulo sa harap ng Heavenly Demon at siguradong inisip niya ang posibilidad na gagawin niya yon. Personal siyang pinuntahan dito, dahil unang-una ay pinatay nito ang kanyang disipulo, pangalawa ay nasabi nito na kakaiba ang kanyang naging kahilingan matapos siyang manalo sa laban na maghunting sila ng kanyang ama, at pangatlo ay siguradong tinitest lang siya nito bilang isang tagapagmana ng Heavenly Demon. Kaya't napapaisip ang prinsipe kung ang Bloodhaven's Bladesman ang una niyang makakalaban sa 8 Demonic Supremes. Habang nagsisirculate ng energy ang ikalawang prinsipe sa loob ng kanilang training ground, unti-unti na naman siyang gumagawa ng linya ng kanyang energy. Bigla naman siyang may kakaibang naramdaman at lalo pang lumalakas habang tumatagal. Kaya't napag-isipan ng prinsipe na tignan ang bubungan nila nang nasa itaas na ito ay dinala naman niya ang kanyang espada. Nagmasid-masid ito sa paligid at dito ay nakita niya nga ang Heavenly Demon na nakatungtong sa taas ng kanilang bubong. Tinawag naman niya ito, ngunit masama ang tingin nito sa kanya. Narinig nito na pinatay ng prinsipe ang disipulo ng Bloodhaven's Bladesman. Hindi naman nagulat ang prinsipe na malalaman ito ng kanyang ama, at sinabi pa niya na nararapat na mamatay ang kanyang disipulo. Kahit naman nararapat mamatay ang disipulo na yun ay hindi ito mahalaga, dahil pinuntahan siya ng Bloodhaven's Bladesman patungkol lamang sa pangyayaring ito, kaya't napatanong ang prinsipe kung totoo nga ito. Gusto naman ng master na ito na mabigyan siya ng kaukulang parusa sa kanyang ginawa, kaya't nagulat ang prinsipe. Hindi naman din makapaniwala ang Heavenly Demon dahil ginawa ito ng Bloodhaven Bladesman, dahil siya ang taong hindi mahilig gumawa ng request dahil lang sa isang disipulo niyang namatay. Napaisip naman agad ang prinsipe na tinitest sila ng matandang master na iyon kung ano ba talaga ang gagawin ng kanyang ama dito at kung ano ang ibibigay na kaukulang parusa nito sa kanya. At dahil dito ay masasaksihan niya kung ikinokonsidera ng Heavenly Demon na tagapagmana ang ikalawang prinsipe. Napagdesisyonan naman ng kanyang ama na parusahan ang prinsipe, kaya't nabigla siya dito. Wala namang katwiran ang pagpaparusa nito sa kanya, ngunit sinabi ng kanyang ama na magagawa na lang ito. Kaya't hindi na lang makapaniwala ang ikalawang prinsipe. Sinabi pa nito na natanong niya kung sino talaga sa 8 Demon Masters ang kanyang pinagkakatiwalaan ng higit. At gusto naman niya itong malaman. Maaalalang natanong ito ng prinsipe habang sila ay nag-inuman sa kabubatan. At hindi naman siya nito binigyan ng sagot kundi siya ay tumahimik lang.
Kaya't inaasahan ng prinsipe na ang isasagot niya ngayon ay ang Bloodhaven's Bladesman. Ngunit nabigla siya nang naisagot ng kanyang ama na wala itong pinagkakatiwalaan kahit na isa sa 8 Demon Supremes. Naalala pa ng kanyang ama na sinabi ng prinsipe na dapat ay ang hierarkiya at disiplina ay maipapatupad sa loob ng kultong ito. At gusto nitong mapakinggan kung ano ang magiging suhestyon niya. Nararamdaman naman ng ikalawang prinsipe na para bang nawawala na sila sa daan patungo sa landas ng demon. Napatanong naman agad ang kanyang ama kung bakit niya naisip ito. Ano ba ang ibig sabihin sa kanya ng landas ng mga demon? Sinagot naman siya nito na dapat ang landas ng mga demon ay nagbibigay sa kanila ng karapatan na supilin ang ganap na kasamaan sa mundo. Naguguluhan naman ang kanyang ama kung ano ang ibig sabihin niya na supilin ang ganap na kasamaan. Naiisip naman ng prinsipe na hindi ito ang mga Orthodox faction dahil sila ang kasalungat ng kanilang kulto, kaya't napatanong ang kanyang ama na kung hindi ang Orthodox faction ay sino. Isa lang naman ang sagot ng prinsipe at ito ay ang ganap na kasamaan na namamalagi sa mundo. Ang kanyang ibig sabihin sa ganap na kasamaan na kahit na sino mang tao sa buong mundo ay hindi kayang tiisin. At kahit na ang mga demons ay kamumuhian at tatalikuran nito. Ang katarungan at kabayanihan naman na pinapakita ng mga Orthodox faction ay maaaring sumupil ng kaunti, ngunit hindi nila kaya ang ganap na kasamaan sa mundo. Kung tutuusin, ang mga Orthodox faction sa simula pa lang ay mapag-aalamang mapagpatawad. Hanggat sa pinapahalagahan ng mga ito ang mga tao, ay hindi nila mapapantayan ang kasamaan na itinakwil ang kanilang pagiging tao at ngayon ay naghahasik ng lagim. Ang demon cult lang ang natatanging faction sa mundo ng martial arts na makakapatay sa mga ito sa pamamagitan ng pagiging malupit at masama pa sa mga masasama. Na kahit na ang dakilang kasamaan na hindi kayang mahawakan ng Orthodox faction ay luluhod sa kanila. Kaya't napapaisip ang prinsipe na makakamit lang nila ang landas ng mga demon kung maipapatupad nila ito. At napapatungangan na lang ang kanyang ama sa lahat ng mga sinasabi ng prinsipe. Dagdag pa nito na kung hindi nila ito maipatupad, ay dapat lang na lahat sila ay maparusahan para silang lahat ay makaligtas. Tinignan naman niya ang kanyang ama at napasabi sa kanyang sarili na hindi nito alam kung narinig na niya ba ang dakilang kasamaan. Dahil siya mismo sa kanyang past life, ay hindi ito napagtanto at ito ang kanyang nararamdaman sa kanyang paglalakbay sa Central Plains sa buong buhay nito. Nagsalita naman ng kanyang ama kung meron pa siyang idadagdag at wala naman nang sinabi pa ang prinsipe. Ngayon ay parang napagtanto na ng kanyang ama na para bang may nakita ang Bloodhaven's Bladesman sa prinsipe at gusto nitong gamitin siya para subukin ito. Napasabi naman ang prinsipe na baka nakita niyang posible siyang maging tagapagmana o baka ang sisira sa kanilang kulto sagot ng kanyang ama. Kahit ano pa ito ay hindi maipagkakaila na may mata ang matandang iyon sa mga kakaibang talento. Bigla naman siyang pinasunod ng kanyang ama at sinabi niyang saan pa sila pupunta at 10 oras na ng gabi. Sa Minor Heaven Cave, nakatayo na nga ang dalawa sa napakalaking pintuan dito. Ang Minor Heaven Cave ay ang lugar kung saan sinusubukan ang mga posibleng maging tagapagmana ng Heavenly Demon. Ang pagpasok dito ay napakadali lang, ngunit ang paglabas sa pamamagitan ng pagtapos sa mga trials dito ay napakahirap. At kung hindi nila ito malalagpasan ay ma-stuck sila dito habang buhay, at ang success rate naman dito ay 50-50 lamang. Ang lugar na ito ay napakadelikado na kahit ang kanyang ambisyosong kapatid ay hindi nito binabanggit na siya ay susubok dito. Pero ito ang isang lugar na dapat niyang pasukin, kahit na isang beses lang kung gusto niyang maging Heavenly Demon. Napatanong ang prinsipe sa kanyang ama kung gusto nito na pumasok siya, at sinagot naman siya nito na sinubok ito ng kanyang ama kapareho ng edad niya ngayon. Tinanong niya ito kung gaano siya katagal doon at ang sagot nito ay 2 buwan. Nagulat naman ang ating bida dahil ang kanyang ama ang naturingang pinakamalakas sa martial arts sa lahat ng mga heavenly demons, ngunit inabot pa rin siya ng 2 buwan. Nasagot naman siya ng kanyang ama na siya lang ang natatanging nakalabas ng 2 buwan lang at ang ibang mga heavenly demon ay umabot ng 3 taon. Nangangamba naman ang prinsipe at bakit siya nito papapasukin ng walang paghahanda at sinagot naman siya ng kanyang ama na isa ito sa kanyang mga parusa.
Kaya't napaisip na lang siya habang tinitignan ng kanyang ama. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na kung bakit siya susubukin ng kanyang ama, at dahil ba ito sa sinabi ng Bloodhaven's Bladesman, o baka gusto lang niya itong makitang lumakas sa paglabas niya sa kuwebang ito. At sinagot naman niya ang kanyang ama na wala na siyang magagawa at susubukan na lang niyang makalabas ng mas maaga pa kaysa sa ginawa nito. At napabilib naman dito ang kanyang ama at may pahabol pang sinabi na subukan niya lang na huwag mamatay.